Sapat na papasadang bus habang may EDSA rebuild. Ito ang tinatarget ng Department of Transportation para masiguro na hindi kukulangin ng bus sa EDSA habang isinasagawa ang konstruksyon sa EDSA. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, nasa 500 bus units ang target nila upang matiyak na ma-accommodate ang lahat ng commuters. Tayo po yung nagbigay na ng direktiba na magdagdag tayo ng bus. No? Nagdagdag na ata ng 50 nitong nakaraan at nagpapadagdag pa tayo ulit para lalo na pagka nagkaroon na ng rebuild, mas kakailanganin natin ng mas maraming bus para mas maraming makasakay. Sa pag-umpisa ng EDSA rebuild sa kalagitnaan ng Hunyo, segment by segment ang gagawin ng Department of Public Works and Highways o DPWH at ang inner lane o ang kasalukuyang EDSA busway ang uunahing gawin. Pero ayon kay Secretary Dizon, kahit pa may EDSA rebuild, hindi dapat ito makakaapekto sa mga pasahero na araw-araw gumagamit nito. Again, uulitin ko, kahit naayusin yung inner lane, ang busway will remain, lalabas lang tayo sa next lane palabas. No? So magiging dedicated pa rin yun kasi hindi natin pwedeng isakripisyo ang commuter. No? Kailangan, kahit na inaayos natin ang EDSA, rini-rebuild natin ang EDSA, nandyan pa rin ang EDSA busway carousel. Bukod naman sa mga karagdagang bus, pinag-aaralan na rin ng DOTR na mas sagahan pa ang operasyon ng Metro Rail Transit o MRT Line 3. Samantala, nakikipag-usap na rin ang ahensya sa San Miguel Corporation na siyang operator ng Skyway Stage 3 upang mabigyan ng libreng toll para sa mga motoristang gagawing alternative route ang Skyway habang isinasagawa ang EDSA rebuild. No, I don't know yet if it's a subsidy, no. So please do not make conclusions na wala pa. Pero may mga iba't ibang paraan para mabigyan ng reprieve ang San Miguel dun sa mabigat ding magiging revenue loss dahil ang mga motorista hindi kailangan magbayad dun sa segment ma-identify para maibsan nga yung traffic sa EDSA. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.